Okay, so panoorin natin tong sinabi ni Ay, Banat Bay dito. Kasi meron dalawang rally kasing mangyayari. Isa sa Luneta, isa sa EDSA. Now, sigurado mo, yung sa 21 kasi, ang rinig-rinig ko doon, ano lang naman, chismis lang naman to, na mga DDS daw nag-organize doon. Ang problema kasi, hindi ka pwedeng sumigaw kasi dito ng bring him home. At saka ng BBM resign. Kasi, ang makikinabang sa bring him home, DDS. Ang makikinabang sa BBM resign is si Sara Duterte. Na of course, yung sa kabila, yung mga magrarally sa EDSA, sigurado mo hindi sila sisigaw ng BBM resign. Kasi ang papalit si Sara Duterte. So walang sense. Parehas lang naman yan. Nakalimutan nyo na ba yung confidential funds? Di ba, hindi ko maintindihan kung bakit ang short term ng memory natin. Ang point dito, whether nagnakaw ka ng 1 billion o ng 100 million, it's still pagnanakaw sa kaban ng bayan. So wag nating kalimutan 'yon, 'di ba? Panagutin natin sila equally. So etong call for resignation na to, nakakainis to. Insofar as this administration is concerned, wala pa namang tayong nakikitang glaring na pagnanakaw mismo ni BBM. Okay? Pero, it doesn't mean na yung mga kasama niya ay hindi mga nagnakaw. Okay? Kaya nga nagkakaroon tayo ng flood control infrastructure ICI na Infrastructure Commission investigation, 'di ba? Yung ICI na 'yan, 'di ba? So, point here is that walang sense yung BBM resign dito. Ang pinaka-best is let's wait for 2028 kung gusto natin mag-change ng administration. Okay, so pakinggan lang natin to, tapos yung closing remarks ko yung pinaka-importante rito. Let's go. Visit nga ako dun sa dun sa rally na sinasabing dapat walang BBM resign. Abay, tarantado pala kayo Hindi, may mga mga ganun na nagsasabing wag wag BBM resign sa rally sa 21. Si Raulo ba kayo? Hindi, akala ko ba hindi, eto. Pakinggan natin yung rason niya. Corruption kayo. Tapos Oo nga, pero hindi naman si BBM yung exactly corrupt di ba? Insofar as we know, wala naman siyang COA report na may disallowance, di ba? Walang ganun walang ganon si BBM insofar as we know, as corruption is concerned. Pero si Sara Duterte kasi meron, gets? So if we call for his resignation, sino yung papalit? Sino yung makikinabang? Hindi ba si Sara Duterte? Kaya walang sense magkaroon ng BBM resign. Ang dapat managot yung mga kasama niya na alam natin na may nangyayaring kababalaghan. 'Di ba? Kasi parang hahijackin nyo lang yung kaya ako medyo nagugulumihanan sa Luneta Rally. Kasi ano ba gusto niyang palabasin? Kasi if we are against corruption, then let's be specific. Sino yung mga corrupt opisyal? Sino yung mga corrupt na contractor? And paharapin natin sila. Kasuhan natin sila. Si BBM ba corrupt din? O sige, asan ng ebidensya? Kasi of course, kung si BBM nga yung naglabas na may maraming corruption sa flood control. Siya yung nagsiwalat niyan. Siya yung nagsimula yan. So bakit naman niya i-out yung sarili niya? Most likely, walang pakinabang sa kanya yan. Mas nakakasira pa nga sa legacy niya yan di ba? So walang sense na mag-resign siya, na magsisigaw kayo ng BBM resign. Kasi ang uupo din, yung katunggali niya na si BP Sara. Kalokohan Anyway, tuloy natin. BBM resign. Ito rin yung mga same people before na nananawagan na wag umupo si Marcos dahil sa kesyo magnanakaw daw ang pamilyang Marcos. Hindi. Sa Pink, walang nagsasabi ng BBM resign. Kasi naiintindihan ng mga Pinks na ang papalit kay Marcos is si Sara Duterte. Same banana lang yun na ayaw yan ng pink politics. Gets nyo? Gets? Diyos ko, ang gusto ng Marcos resign ngayon, mga DDS. Sa tingin nyo, saan mas likely sisigaw yung bring him home? Sa EDSA o sa Luneta? Sa Luneta, malamang sa malamang kasi ang rinig-rinig ko, mga DDS daw organizer niyan.
Sa kabila, mga pink yung nandun. Sure ako doon. Andun ang Akbayan eh. Andun sila, andun ang Magdalo. Andun yung ML ni Risa, ni Liberal Party. O, di ba, Risa Ontiveros, Chel Jokno, tsaka Laila de Lima, Sani Trillanes yun. Yung apat na yun. O, nandun yung mga church groups na anti-Duterte. O, alangan namang sumigaw sila doon ng bring him home. Di ba? Hindi, di sa kabila yon. Yung BBM resign, saan yun mas likely na isisigaw? Posible sa pink, pero matatalino yung mga yan eh. Hindi sila sisigaw doon ng BBM resign kasi ang papalit si Sara Duterte, same banana. Halimbawa, BBM resign, VP Sara resign, sino papalit? Yung House Speaker. Yung House Speaker, kaaliado din ni BBM eh. Di wala din masosolve doon. What we want is a honest to goodness anti-corruption campaign. So, ang kailangan nating panagutin, hindi yung nasa taas na nagsimula nito, kung hindi yung mga nasa baba niya na nangungurakot. And if ever, na totoo, na dawit yung Pangulo sa ganyang corruption, doon natin siya i-impeach. Di ba? Daan natin sa proseso, which is alam kong matagal. So, the best way that we can move forward is simple. Wait for 2028 and vote wisely. Yon ang pinakamaganda. Pero insofar as the legacy of BBM is concerned, nahantayin muna natin, tingnan natin kung anong trabahong mapapakita niya. Tuloy. So, meron daw ill-gotten wealth. Tapos ngayon sasabihin nyo wag magdala ng placard na anti-Marcos. Ano nang kasi nga it's not about anti-Marcos. It's not even anti-Duterte. It's not about bring him home. It's an anti-corruption rally. So, what are we fighting for? Are we fighting against BBM? Tandaan nyo, yung transgression ni Ferdinand Marcos Sr., it is then, okay? Iba na ngayon. We have to move forward dun sa current problems of our society. The problem is tayo, nakatatandaan lang natin yung problema ng mga bayan natin kapag ka-convenient, pagkasama sa argumento. Pero pag hindi nakasama sa argumento, nakakalimutan na natin. Let's not forget. Never forget lagi. Yun nga yung slogan eh. Kaso, we always forget when it's convenient to forget. Pero when it's not convenient, when it's convenient to remember, we remember. That is the disappointing part dito mga Lods. Okay? Lahat tayo gusto ng good governance. Lahat tayo sigurado. Pag tinanong mo, gusto natin ng gobyernong tapat. Kaso hindi yan magsisimula sa pagpaparesign ng nakaupo at ang papalit din is someone as despicable as the one you're trying to remove, di ba? Ganun din eh. Sino yung papalit ni VP Sara kung sakasakali i-revamp niya yung buong gobyerno, iuupo niya yung mga kakampi niya, babalik sila Harry Roque, hindi ganun din. Ganun din, di ba? It's the same problem perpetuating. If the problem is the system, don't change the system with the current players na nakaupo doon. Ang kagandahan kasi pagdating ng 2028, we can do that. We can do that. We can change it na gusto natin, di ba? Sometimes it's painful to acknowledge this kind, or at least hear this kind of argument. Kasi it's so compellingly propagandistic in nature. Propaganda siya eh, malamang sa malamang eh. Talagang ba ako, at saka, tuloy lang natin and then yung closing remarks ko. Sa inyo. Kaya nga tinatanong ako nung iba kung magiging matagumpay ba daw yung rally. Depende. Akin kung hahayaan natin na manguna itong mga gago na to, nagsasabing wag mag-anti-Marcos, wala mangyayari sa Pilipinas. Di mag-anti-Duterte din para fair. So let me just go to my point here mga Lods. Ang problema po dito ay corruption. Regardless kung kayo ay Duterte or Marcos, you should be against corruption. Hindi ang problema dito yung hindi problema dito ay isang tao. And ito pa yung masakit dito Ang alam ko meron matagal na merong destabilization plot ang mga ayaw sa presidente na kasi gusto nilang ipalit yung gusto nila So may destabilization plot na
since nung 2023 pa. 2024 hindi nagtagumpay, ngayon baka magtagumpay kasi magkakaroon ng kilos protesta ang lahat ng tao sa 2025. This is why it's very dangerous for one group to hijack the whole rally tapos yung gusto nila yung ilalagay nila. This is why pag nakarinig kayo ng BBM resign at saka bring him home, sila yung pauwiin nyo. Huwag nyong samahan yung mga sumisigaw ng ganon. What you are against is corruption. This is an ideological battle for the soul of this country against corruption. If the problem is the system, then we should target the players in the system na kurakot, okay? Now, is there any evidence that the president is kurakot? As in so far as we know, wala. Sino ba yung mga may notice of disallowance? Yung presidente ba? 'Di ba? Hindi, yung VP. Sino ba yung may mga kurakot na na contractor na may contractor sa Congress, nasa mga tropa ba yun ni BBM? Yes. Pero ang ginagawa niya, pinapanagot niya pa rin. To the point na miski yung House Speaker nag-resign na hanggang ngayon para sumali sa investigation ng mga infracom na yan and yung sa ICI ng presidente. Meaning to say, please do not lose focus. This is not a battle of BBM Duterte. Hindi to Marcos versus Duterte. It is the system versus you. Yung ikaw ang oras mo at panahon mo ilagay mo sa pagsita sa kurakot, hindi do sa paborito mo or kalaban nung political party na gusto mo. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.